Mga kapatid ko kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Richard. Saan man tayo pupunta, kailangan nating oobserbahan muna kung paano ang mga tao sa bayan na iyon o sa isang pamilya na iyon gumagawa ng mga bagay-bagay sa kanilang buhay. Kagaya ng kung paano sila mananalita, kung paano nila niluluto ang kanilang mga kakainin, paano sila mananamit, paano nila ipinapahiwatig kung anong nasa kanilang kaisipan. Dahilan sa kinakailangan nating makipagkaisa sa kanilang mentalidad at ekspresyon ng buhay. Kailangan natin maging katulad nila sa iba't ibang paraan upang hindi tayo magiging isang taong malayo sa kung paano sila namumuhay sa araw-araw nilang buhay. Totoo, mga kapatid, kailangan tingnan ang ating sarili sa bawat mga gawain at pagsasalita upang hindi ito maging sanhi ng diskriminasyon o di kaya'y panlalait ng ibang tao. Kailangan nating makisama sa mga tao bago pa nating nakikilala. Nung ako'y pumunta sa ibang bansa, katulad ng karamihan sa inyo, maraming kailangan bibigyang pansin at pagpapahalaga. Kailangan maraming matutunan sa mga bagay-bagay upang hindi malansi at hindi maging awkward ang aking mga pananalita at pag-iisip. Dahilan sa kailangan na pumasok sa buhay ng mga tao kung saan ka pumunta. At upang matamo mo ang kanilang konsiderasyon, ang kanilang pagpapahalaga sa iyong presensya, kinakailangan mong magpakumbaba. Magpakababa. Kahit gaano ka pa ka-professional sa mga bagay-bagay na iyong ginagawa sa araw-araw mong pamumuhay, sa sarili mong bayan, sa sarili mong pamilya. Ngunit, kung pupunta ka sa ibang bayan at papasok ka sa ibang bahay, kailangan mong magpakababa. Bakit? Dahil kailangan mo na mabigyan sila ng presensya na may pagmamahal at pagpapakumbaba. Kaya nga po, hindi ganoon kadali. Alam natin na makiisa sa ibang lahi, sa ibang bayan, makiisa sa ibang pamilya na hindi natin kilala kung ano at sino at paano nila binubuhay ang kanilang pagkatao. Kaya sinasabi sa atin sa liturhiya ng salita ng Diyos sa araw na ito, matuto tayo magpapakababa at bigyan ng pagpapahalaga ang bawat salita at ang bawat pagkapwa-tao ng mga taong nasa paligid natin. Hindi porket tayo ay doktor, engineer, prinsipal, na guro, pari. Mayroon na tayong
karapatan na ipamungkahi sa iba kung sino at ano ang ating pagkatao. Kung gusto nating maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan pumasok tayo sa kung paano niya isinabuhay ang kanyang pagkatao nang siya'y pinadala ng Diyos Ama sa mundong ito. Nagpapakababa ang ating Panginoon upang makikilala ng tao na ang Diyos, kahit siya ay makapangyarihan, ay marunong ring makipagkapwa-tao, magpapakababa upang marating niya ang kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa Kanya at para sa ating lahat. Sa Kanyang pagmamahal para sa atin, inalay niya ang Kanyang sarili. Ngunit ginawa niya ang lahat. Maliban na lamang ang pumasok sa kasalanan upang makikita natin, maramdaman at maranasan natin kung paano ang Diyos pumasok sa buhay natin, sa araw-araw nating pamumuhay. Mahal tayo ng Diyos at pinapahalagahan niya ang bawat isa sa atin. Kaya sana, ganun rin tayo. Mahalin natin ang Diyos at pahalagahan natin ang bawat salita na ibinibigay niya at ibinabahagi sa atin. Araw-araw tayo pinagpala ng Diyos. Binigyan ng biyaya at ng Kanyang awa upang maramdaman natin maranasan na ang buhay na binigay niya sa atin ay may halaga. Gaano pa kayo ito kahirap o di kaya'y gaano pa kayo ito kaganda, ngunit kailangan natin na ang buhay ay patuloy pa rin magiging isang sakripisyo at pag-aalay para sa iba upang marating natin ang buhay na walang hanggan. Alam natin na ito ang kabanalan na itinuro sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang karunungan. Karunungan na naging isang tao upang makita at maranasan ang kaalaman na nanggaling sa kaibuturan ng pag-iisip ng Diyos para sa ating lahat. Amen.